Ngayon talaga yung celebration ng 6th birthday ng aking panganay na si Pinky. Pero bago pa yan, eto muna yung mga pinag-aasikaso ko. Pagising ko nga, nilinis ko na muna itong sala, pati na rin yung kusina namin. Nag-general cleaning na rin ako dahil kahapon lang naglinis ako ng kwarto. So, nandito nga natambak yung mga pinag-aalis ko sa kwarto. So, nilinis ko na rin ito. Paano ba naman? Yung check-in time kasi doon sa Binook na resort ni Pingoy sa may Pansol, nasa 7 p.m. pa naman siya. So, medyo maaga pa talaga. So, para naman hindi ako nakatunganga lang dito for the linis na nga. At saka mag-New Year na kasi sobrang late post na po ito. Pasensya na po talaga. Kaya, meron nagtataka, bakit sa mga vlog mo recently, wala pa yung hanging cabinet? Medyo napa-advance lang yun ang post. Pero ito mga 2 weeks ago na yata itong taken. Sorry na po. Around afternoon, dumating nga yung kuya ko. Actually, hindi naman sila nag-confirm agad na pupunta sila. And hindi rin ako nag-expect. Sa totoo lang kapag ganito na merong kailangang imbitahin, na papupuntahin somewhere na medyo malayo, nahihiya ako kasi syempre ayokong ma-hassle, mag-effort yung ibang tao. Pero kung willing naman talaga silang sumama, for the go. Next! Kinikilig oh. Ma! Ma! Bisita ka daw ng Laguna. Ma! Bumisita ka ng Laguna. Meron ka na matutuluyan, ha? Ngayon na lang ulit nagkita, itong tatay ko, pati yung nanay ko. Pero video call nga lang dahil nagkataon na sama-sama nga kami sa kotse nito ni na Alvin. Para ba naman kasi ang setup kasi pupunta muna kami doon sa kabila, andun si na Pingoy, doon siya nagpaluto ng mga ulam at ang nagluto, ang Lolo Ros ni Pinky. Nagluto siya ng mga adobo, menudo, Shanghai, at kung ano-ano pa. So, bali, meron palang inarkilang van na maghahatid sa amin papunta doon sa Pansol na resort na nabuk ni Pingoy at saka pa uwi. So, dito po tayo mag-i-stay ng overnight. Check-in time 7 p.m. and hanggang 5 p.m. kami kinabukasan dito. Sa first floor, andito yung common area. May videoke, maraming dining table. Dito sa may bandang likod, makikita yung pool, dirty kitchen, may shower area, may toilet, tapos may hagdan din dito kasi nasa second floor naman yung 5 kwarto. Actually, si Pingoy talaga yung nag-insist na mag-celebrate ng ganito para sa 6th birthday ni Pinky dahil syempre nagkataon na may work na rin ulit siya. Thank you Lord. So ayun, siya talaga yung nag-asikaso nito, siya naghanap. Tapos sinabihan niya lang ako na meron pala siyang kaibigan na nagpaparent nga ng resort dito sa may Pansol. Tapos ang isang ni-require ko talaga kay Pingoy is yung warm naman yung tubig sa pool kasi syempre overnight. Tapos mga bata karamihan maliligo para mas ma-enjoy ba, warm yung water sa pool. And warm nga! So si Pingoy talaga ang punong abala dito sa party na to. Siya nag-grocery, nagpaluto. Hi! Welcome! Ang lapit lang, no? Nasa tayo sa kwarto. Parang nag-horror trip ni Papa. Diyos ko. So, sina Alvin kasi, nandun sila sa kotse nga ni Alvin. Tapos si Papa daw ang nag-drive. Kami naman, nasa van nga kami na inarkila nila Ate Ken at Pingoy. So, anyway, eto na nga at magdi-dinner na kami. Niready ko na nga itong malaking table at dito nga namin inilagay lahat ng mga iniluto ni Tito Ros. Ang lolo ni Pinky, grabe yung effort. Ang dami nang naluto niya. Meron ditong fried chicken, may lumpiang Shanghai, may menudo, adobo. Actually, yun yung mga ni-request kasi ni Pinky na pagkain. So, nung tinanong namin si Pinky, gusto niya may spaghetti, mac and cheese, chocolate cake. So, talagang, all out talaga si Pingoy para dito sa party. Bantayan kayo. Love, si Kawa pa-assist. May baby oil doon, ah. Woohoo! Happy birthday! Cha-ting, ting, ting, ting. Happy birthday! Is it warm or cold? Minano-mano nga ni. Si Pingoy nga pala, galing pa siyang shift. As in, dire-diretso siya. Nag-shift siya doon sa kabilang bahay dahil nga doon nga siya nag-asikaso ng mga ingredients na kakailanganin para sa lulutuin ng daddy niya. Thank you so much, Lola Ros. Tito Ros, you are the best. Anyway, etong nga palang kuya ko. Buti na lang din talaga. Day off niya at nakasama siya sa amin. In-invite ko rin actually sina Patok para sana madala niya yung mga bagets niya. Magsiswimming dito kasi may trabaho siya, hindi siya makakasama. So, ayan,
tsaka unti lang talaga kami makakapunta dito. Pero ang alam ko kasi, yung allowed na number of packs dito, 40, ganun kadami. Paano ba naman? Ang laki-laki. At saka, ang dami namin bit-bit na airbed, dalawa. Isang king size, isang semi-double. Para just in case na magkulang nga yung 5 kwarto sa itaas, pwedeng maglatag na lang ng airbed. Actually, yung ibang mga kwarto, ang lalaki rin talaga. So, eto yung view pag nasa pool ka. Eto yung bandang likod ng resort. Nung nasa biyahe pa lang kami, medyo na traffic kasi kami. Nagpamakdo si Ate Ken. Kaya naman, pagdating dito, pagkakita ng mga anak ko nga dito, nagpapalit na agad ng pang-swimming dahil magsiswimming na nga agad sila. Buti na lang, warm talaga yung tubig. Talagang may enjoy nila ng husto. Meron din pala kaming nadala na mga na-marinate na baboy. Senior na nga yun, nag-ihaw niya. Thank you, Nyor. So, ayan, kain na po tayo. Thank you so much, Tito Ross. Grabing effort ni Tito. At saka hindi ko rin in-expect. Napakadaming dalang regalo ni na Ate Ken, ng mga kids niya. Sobrang dami dito. Ang dami mabubuksan ni Pinky. So, thank you so much po. Ngayon pa lang, kitang-kita ko na ang saya-saya ni Pinky. Pinapa-open na nga namin siya ng ng regalo. Parang wala pa sa mood dahil puro swimming pa nga yun nasa isip. Pero after mga ilang oras, nagpaahon na nga. For tonight, ito lang daw muna yung bubuksan niya. Advent Calendar Cadbury Dairy Milk from her ninang Thea. So, ako lang yung nag-poke, pero siya na yung pagbubuksan ko para may surprise factor talaga. Thank you, Thea. Ang pinakaunang plano talaga. Kasi kung ako lang, okay na yung nag-celebrate na kami sa mismong araw ni Pinky. Kumain na kami sa labas. Pero dahil gusto nga talaga ni Pinggoy na kahit papano mas extra special. Initially, ang gusto niya, dahil paborito ni Pinky yung mac and cheese sa Kenny Rogers, dun sana. Kaso naisip ko, love, diba nung pinag-birthday natin si Kowa sa McDo, nung first birthday niya, para 2 oras lang yata yun. Tapos, magkano na agad yung inabot niya. So, sabi ko, why not? Mag-resort na lang, mag-book na lang ng resort, at least kahit papano, mas matagal, may enjoy ng mga bata talaga. Yung pag-stay sa resort, swimming, pwede ka pang makapag-invite ng marami-rami. So, good thing talaga na ito na nga lang yung pinili ni Pinggoy. So, siya talaga yung naghanap nito. And usually kapag sa Pansol, talagang tikit-tikit yung mga resort. So, eto nga pala, yun sa may second floor, 5 yung kwarto dito. Ang laki ng mga kwarto. Karamihan pa sa ibang kwarto ha. May mga double deck, may mga extra bed, the aircon. Kinabukasan nga pala medyo maaga akong nagising. Yung mga bagets, syempre tulog pa, pagod kaka-swimming. Tapos pagtingin ko nga dito sa kabilang banda, hala may tanaw na parang lake dito. And feeling ko ang lapit lang niya na pwedeng lakarin. Sobrang natuwa talaga ako. Parang gusto ko talagang lakarin at hanapin para makita yan na malapitan. So eto nga pala, may hagdan din pala sa may entrance para shortcut na rin sa mga kwarto sa taas. So may sariling kwarto si Papa, solo niya. Tapos itong kwarto kina Alvin, kwarto ni na Ate Ken, tapos yung next kwarto kila Nyor, tapos yung next kwarto naman, which is nasa may harap ng pool, doon naman kami nagstay. Yun yung may bathtub. Pero ang alam ko, karamihan doon sa iba pang kwarto, may mga CR na rin. Grabe, ang sulit nito. Oh my God! Ang ganda! Alam mo, nagulat talaga ako nung nakita ko tong view na to. Kasi kitang-kita mo talaga yung bundok, yung fog. Sobrang relaxing talaga ng view dito sa part na to. Grabe, nakakatuwa talaga. Pagbaba ko nga dito, nakita ko agad sa may dirty kitchen si Pinggoy. Nagluluto, kumakanta-kanta, nagpapatugtog, at wala pa halos tulog to. Kasi nga, ang gusto niya, makaluto na siya ng spaghetti, ng mac and cheese bago pa magising ang birthday celebrant. So, pagpasok ko nga dito, nagulat ako, ang daming, mga buti-buti ng alak. Yung pala, habang natutulog kami kagabi, dumating din yung ibang barkada ni Pinggoy. So, nag-inuman sila overnight, kasama sina Papa, sina Albert. Nalasing nga si Papa talaga. So, ayan na nga. At ililigpit ko na muna para naman pagising ng ibang mga kasama ko dito. Malinis na makakain na ng almusal. Nagbitbit na rin talaga ako ng mga sako as basurahan. Kasi alam ko talaga pag mga ganitong party, ang daming basura niyan. At saka, eto lang yung ginagamit kong tripod kapag umaalis para less hassle bitbitin. At least kahit papano, may set up ko ng mas maayos yung camera kapag kailangan kong mag-vlog. So, ang nangyari pala kagabi, nilipat pa nga yung isang dining
dining table dito sa labas. Dito sila nag-ihaw-ihaw, nag-inuman, kwentuhan, nag-swimming. So feeling ko talaga sobrang worth it nito dahil hindi lang si Pinky yung nag-enjoy, even ang daddy niya. Actually, lahat naman kami nag-enjoy. So thank you, my love, for making this possible. Pagkatapos ko linisin yung mga kalat dito sa lamesa, hinugasan ko yan, sinabon ko na rin para talagang hindi siya malansa dahil syempre mag-aalmusal, manananghalian pa kami dito. Hanggang alas 5 pa kami ng hapon dito. And feeling ko talaga, ang ganda nung ganun. Unlike dati na parang 3 p.m. tapos 12 o'clock the following day. Kailangan makaalis ka na. So anyway, after ko nga makapagligpit, sabi ko kay Kowa, dahil nagising na nga itong bunso ko, sabi ko, tara, lakad-lakad muna tayo habang inaantay magising yung iba pa. Tapos, naisip kong puntahan ngayon, nakita kong lake. So, naganap na rin ako ng tindahan kung saan ako pwede magpa-cash out dahil naubusan na kami ng mga disposables at syempre, ang mamsi nyo, hindi pala dala ng cash. Tuwang-tuwa rin kami sa nakikita namin dito, mga manok, pabo. Tapos finally, meron kaming nakitang lake dito. Actually, meron pang tumulong sa akin na mama. Kasi sabi ko, meron po bang daan dyan papunta sa lake? Sabi niya, meron naman dyan. Meron ako nakitang parang manukan, may mga taong bantay. Hindi agad ako nakapasok. Tapos, tinulungan ako ng mama. Sabi niya, sige, silip lang naman eh. So, ayan, wala lang. Akala ko kasi, pwede kami magtampisaw ni Kowa. Hindi pala pwede. Tapos, konting lakad lang, nakita ko dito, may simbahan. Tapos, meron pang ganito, di ba usually sa mga tourist destination, tourist attraction, may mga ganyan wherein pwede ka magpa-picture-picture. So, syempre, hindi natin palalampasin yan. Kaya man. Bilang bihirang-bihira naman kami mag-travel talaga ng malayo sa family. Para sa akin, malayo na nga talaga to kaya na-enjoy ko talaga siya. So, nakahanap din pala ako ng tindahan dito and bumili nga ako ng mga extra disposable, gaya na lang ng mga plato. Meron pa naman kami natira pero just in case lang. Tapos bumili ako ng maliliit na safeguard para meron ding extra para dito sa hugasan, sa may lababo, sa CR, and then cups, disposable cups. Kasi hanggang hapon pa nga kami dito. Syempre magla-lunch at saka magme-merienda pa kami dito. So at least para hindi kami maubusan. At saka binabantayan ko rin talaga yung daanan dito from pool papunta sa loob. Kasi natatakot ako na baka may madulas na bata naman or kung sino man kapag hinayaan kong basa. Ito pala yung initially na nadala ko na paper plate. Nabili ko siya online. Ang kapal niya kasi. Boss, good morning! Boss! Boss, good morning, boss! Bale, boss. Kain na po, boss. Okay lang po? Hindi po, itip lang po ang kape. Naglinis na po ako dito, boss eh. Itip lang ang kape. Diba? Parang ngayon ko na lang ulit nakita na ganyang lasing si Papa. Kasi bihira na nga rin niya mag-inom. Unlike dati talaga ng mga bata kami. Tagay kung tagay talaga. After ko matimplahan ng kape si Papa, tsaka lang ako makakapag-almusal. Paano ba naman? Inuna munang gumala. Hindi. Dito lang din naman ako sa tabi-tabi naggagala, naglakad-lakad. Gusto ko lang din kahit papan. Gusto ko nga sana jogging. Wala naman akong dalang running shoes dito. Dahil nakapag-almusal na rin si Papa. Ayan, at for the vlog na nga rin siya. And buti na lang din talaga kahit papaano maganda yung panahon, hindi nag-uulan-ulan. Talagang mas may enjoy nila yung swimming. Alam mo, medyo kakaunti lang talaga yung nakapunta, pero okay lang yan. Understandable naman kasi even yung kuya ko galing pa siyang Cavite, sa Naik. Nagpunta pa sa amin sa Laguna, sa May Pasita, tapos nagbiyahe pa papunta dito. So yung effort pa lang, thank you so much. Kina Ate Ken, kina Nyor, at sa mga kaibigan ni Pinggoy na nagpunta kagabi. Sobrang thank you sa pakikiselebrate. At para hindi nga ako mahirapan, naisip ko na ganitong banner na lang ang gagamitin namin. At least, ididikit mo lang sa pader, pwede nga yung talian lang kung meron kapag tatalian. At syempre, kita mo naman ang birthday girl at si Kowa talagang sulit na sulit sa kanila itong resort dahil hindi talaga yan magpapapigil, magsiswimming hanggang hindi nangangatog. Since ayaw pa nga ako ng mga anak ko, biniling ko na muna yung mga bagets ko kay Desiree and sabi ko nga, aalis lang kami saglit, hahanap kami ng cake. Kasi initially, sa Grab kami o-order. Kaso, ang limited ng mga choices. Tapos, ang mamahal pala talaga. Buti na lang, merong sasakyan si Alvin. Nang hiram kami. Tapos, naghanap kami ng pinakamalapit na either Gold Deluxe or Red Ribbon. So, Red Ribbon yung nahanap namin. Actually, kanda ligaw-ligaw pa nga kami. So, dito kami sa may City Mall na
pad for the parking na muna tayo dito sa may second floor. And una naming nakita, etong parang bilihan ng mga bookstore yata to. Nakita ko nga ito, naisip ko ay idagdag na lang din natin ito para meron pandagdag regalo na bubuksan si Pinky. At syempre hindi pwedeng wala si Kowa. Bibili na rin kasi ako ng double-sided tape para maikabit ko na mas maayos yung banner na happy birthday na nabili ko online. Kasi kung itatali ko siya, medyo hindi maganda yung magiging lapat niya. So, eto nga, may nakita pa kaming sketchpad bilang napakahilig mag-drawing ng anak ko. So, bumili na rin kami ng gift wrapper at madali ang pagbabalot na lang talaga ng regalo ang ginawa ng mamshi dito. Paglabas namin ng store, konting lakad lang, meron palang gift shop dito. May mga ready-made na balloons na. So, ayan, para extra decor, bumili ako dito. Ang cute nila. Tapos naisip ko, meron kasi ako in-order na malaking balloon na number 6 online. Nasa China pa. Hindi pa rin na-deliver, hindi umabot. So, bumili na lang din ako ng number 6 na rose gold ang color, and then katapat nun itong red ribbon. Ang pinili namin yung malaking cake pero chocolate flavor pa rin kasi yun ang request ni Pinky. Ay, talaga? Thank you. Ay, wow. Thank you. Wait naman ni madam. Napipicturean ka doon. Thank you. Red ribbon. Kalamba. Alright. Thank you so very much, madam. Thank you so much po ate sa Red Ribbon sa may City Mall, Calamba, sa pa-free thermal bag. Grabe naman. At saka, ang galing din talaga ng mga nagsusulat sa mga cake shop, diba? So, ayun na nga, nakuha na namin yung cake. Tapos, muntik na namin makalimutan itong in-order ko. Kasi, initially, nagtanong lang ako, ate, naghahangin po ba kayo ng malaking number na balloon? Sabi niya, oo, edi umorder nga ako. Sabi ko, babalikan ko na lang. Bili lang kami ng cake. Buti na lang, ang honest ni ate, ni-remind niya kami doon sa balon. Kung hindi namin yan maaalala talaga. At syempre, may takis nga si Pingoy dito. Kasi na-appreciate ko talaga yung effort niya para dito nga sa party ng aming panganay. Thank you, my love. Pag sa Pansol, marami ka talaga madadaan na nagbebenta ng mga salbabida. Tapos, bumili ako dito ng dalawang maliliit. Yung pinakamaliliit, 50 isa niyan. Isa para kay Kowa, tapos isa para kay Luca. Kasi may baby boy doon. Pamangkin siya actually, ni na Pink at Kowa. Tapos, para mas ma-enjoy niya sana yung swimming, ganito kaliit, kasyang-kasya siya. Kasi kapag wala siyang ganito, doon lang sila madalas sa maliit na pool para kahit pa paano mas ma-enjoy nila yung swimming sa big pool. Pwede yung salbabida kay Baby Luca. Pagka-uwi nga namin, dumiretso agad ako sa pagde-decorate. Eh, naisip ko, eto na lang sa may tapat ng billiard station ako magdidikit nito. And double-sided tape lang naman yung ginamit ko. So, dapat hindi siya makatanggal ng pintura dito. So, naisip ko, takpan ko na lang muna yung frame dito ng number 6 na balloon. Inusog ko itong sofa, pati na rin yung isang dining table. Buti na lang din talaga. Ang daming dining table dito. Napakalawak nga talaga. Or dahil konti lang kami. Tapos after ko kumain dito, naalala ko, meron pala akong dala na kumot na kulay puti. So, binaba ko nga siya. Nilagay ko dito sa may table para kahit papaano mas presentable siya. Kasi syempre, hindi mawawala ang picture-picture mamaya kasama ang birthday celebrant. After nga pala mag-lunch, nag-asikaso na rin ako ng paglilinis, yung mga kaldero, lahat ng mga ginamit na kailangang hugasan. Pinaghuhugasan ko na nga dito para at least mamaya, diretso na lang alis, hindi kami mangarag dahil dapat 5 p.m. Makaalis na rin kami dito dahil susunduin na kami ng van na inarkela ni na Pingoy. So, nilinis ko lang dito ng very, very light. Tapos, nagbitbit na rin ako ng dishwashing liquid, ng sponge. Kasi usually, yun yung mga nakakalimutan kapag may staycation, may outing. So, para hindi na bumili sa labas. Diba? Mauuna rin pala ng uwi yung kuya ko kasi may pasok pa siya mamayang gabi. Eh, syempre, babiyahe pa siya papuntang Cavite. Baka abutin sila ng gabi. So, para kahit papano, makapagpahinga pa siya sa bahay bago siya pumasok sa work. Alam mo, habang naglilinis nga ako dito, naalala ko tuloy dati, kasi nung nagtatrabaho ko sa call center, uso talaga kapag mga team building, unang nasa listahan talaga ng location or venue, Pansol talaga. As in, tapos ambaga niyan para makapag-book ng resort. Pero so far, I think ito yung pinakamalaking resort na napuntahan ko dito sa Pansol. Tapos alam mo kagabi, kasi nagpunta dito yung kaibigan ni Pingoy na nag-handle nga or nag-manage nitong resort.
Bigla niya nabanggit na yung wife niya daw nanonood ng vlogs ko. Grabe, hello po, Ma'am Shi. Sayang hindi ko kayo na-meet. Thank you so much sa panonood ng mga videos ko po, Ma'am Shi. And wala ang small world. Pagkatapos ko pala asikasuhin yung mga hugasin, pinlansya ko yung mga dress, nasusuotin ng mga bagets, naligo na rin ako sa banyo lang kasi di ba kakapaayos ko lang ng buhok, hindi mo na ako nag-swimming. Bago kami umuwi, syempre hindi pwedeng hindi makantahan ang happy birthday si Pinky at saka para mabuksan niya na rin yung mga regalo niya dito. Happy birthday to you. Wow! Sobrang cute! Yay! Yung cow kay Luca. Wow! 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 Nakita mo na lang. Asa na? Wow! Wow! Yeah! Happy 6th birthday, Pink Alisana! I hope na enjoy mo itong araw na ito. Maraming salamat din sa lahat na naki-join sa aming celebration para kay Pinky. And thank you guys for watching!